33N RVD 2022 Raycon Round 2 Tamang Hapunan ni Jan Cesar Bragacin. Horror Survival. Natapos na ang giyera ng Russia at Ukraine. Pumirma na ng peace treaty ang Russia bilang pagkilala sa otonomiya ng Ukraine. Dahil na rin sa peace treaty na ito, tuluyan na nga rin isusuko ng Russia ang lahat ng kanyang sandatang nuklear sa United Nations. Ang lahat ay nagalak, nagsilibra sa muling pagkabalik ng kapayapaan sa mundo. Ang lahat ay nagdiwang. Lahat kami ay nagkamali. Humuni ang tila trumpeta, babala ng pagbagsak ng mga tala. Ako pala si Melissa at pinapayuhan kitang tumakbo ka na. Mainit, parang may maliit na uod ang sumusubok pumasok sa aking ugat. Hinigpitan ko ulit ang bindahin ng aking kanang pulso. Ang bagal, nilalagnat, pinapatagas ang dugo. Bumagsak ang kapatak na dugo. Inilawan ng aandap-andap na flashlight. Bumubula ang dugo sa lupa. May maliit na uod ang nagwawala hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Kailan nga ba ako nakagat? 5 oras na ata. Ate, wag mo kong iwan. Andito ako. Andito sa Ate Melissa mo. Bulong ko sa tenga ni Matthew. Tinapik-tapik ang kanyang likuran para makatulog muli sa bangungot na ito, kung saan mas maliwanag pa ang panaginip kaysa sa pagiging gising. Kailan ba kami huling kumain? Palagay ko'y magdadalawampung araw na kami rito sa loob ng minahan sa Pelex. At wala pa sa 10 beses kaming kumain simula noon. Ito lang ang alam kong pinakaligtas na lugar simula nang mag-umpisang magbagsakan ang mga nuklear. Dito sa loob na halos walang ilaw. Hindi ko mamamalayan kung gabi na ba o araw sa labas. Inayos ang nag-iisang tuwalyang naging kumot at higaan ni Matthew. Kinapa ang cleaver knife sa tagiliran. Mabigat, matalas, at nakakaligtas ng pangkatay ng mga halimaw na dating tao. Pangkatay din ng asong aming kinakain. Ang mga taong natamaan ng nuklear ay siguradong natupok. At ang mga hindi naman, naging mga halimaw. Mangilan-ngilan na lang ang laman ng natira mula sa ligaw na asong humingi ng tulong sa amin. Humihingi ng pagkain. Siya ang aming kinain. Kailangan naming mahanap ang daan paalis sa mga lagusan ng minahan. Ati, yakap. Ati, lamig. Sabi ni Matthew habang bumabaluktot ang kanyang maliit na katawan sa bato-batong ginawa naming higaan. Niyakap ko ang kapatid ko, ang pinakamamahal kong kapatid. Siya lang ang maituturing kong tunay na kapamilya kahit na ba. Nasalat ko ang kanyang pisngi. Damang-dama ko ang malalim na gasgas na gawa ng kalmot ng aming ama, si Francis. Gago yun. Buhay man o patay, gago siya. Pinagbalingan niya ako ng galit niya simula nang iwan kami ni inay. Porke ba't kamukha ko ang ina ko? Ibig bang sabihin na pakangkang rin ako? Gago siya. Sinubukan niyang kainin ang kapatid ko. Patayin sa harapan ko. Kaya kong sikmurain ang pambababoy niya sa aking katawan. Pero
wag na wag niya lang babaliin kahit nakabuhok lang ni Matthew. Sinaktan niya siya. Kaya ayun, iniwan naming pagulong-gulong ang ulo niya sa sahig. May bago na akong kaibigan. Itong Cleaver. May kumakaluskos sa bandang gilid. Hinablot ka agad ang nag-iisa kong sandata. Sinundan ng tingin ang maitim na anino na mas maitim pa sa dilim ng mga lagusan. Ang kagandahan na rin ng pagiging gutom ay lahat ng gumagalaw ay nagiging pagkain. Ngunit iba ito. Walang masangsang na amoy. At kung walang mabaho, hindi ito patay. Tao ito. Pagkain. Nag-uumpisa ng mga amoy ang kasama mo. Wala ka nang pakialam doon. Wala akong sandata. Gusto ko lamang humingi ng kaunting pagkain. Wala akong pakialam sa'yo. Pinagpatuloy kong kausapin kung sino man ito. Inaalam ang pwesto nito. Upang sa ganun, tamang hampas lang ng hawak ko, may hapunan na ulit kami ni Matthew. Nagtutunugan ang mga grabang sahig. Badya na may naglalakad papalapit. Bumalikwas akong patalikod at akmang hahampasin ko na ito. Biglang nailawan ng flashlight. Isang lalaki. At nakayakap sa kanya ang tila malaking basahan at ito'y humihinga. Sa maliit na saglit na pagtigil, napaatras ang lalaki. Mabilis itong kumilos para sa humingi ng pagkain. Ako si Jack. Pakiusap. Kailangan lamang namin ng kaunting pagkain. Maawa ka sa kapatid ko. Binalingan ng tingin ang nakasabit. Tao pala ito. Pakiusap. Kaunting pagkain lamang. Banggit pa niya. Nag-umpisang lumambot ang puso ko. Heto ako. Hindi na halos makilala kung may natitirang tao pa ba sa akin. Sinilip ng gilid ng mga mata si Matthew. Hindi. Maling maawa. Tanging si Matthew lang ang mahalaga sa akin. At habang andyan siya, lahat ay para sa kanya. Maging hayop nawa sa mundong puno na rin ng mga hayop. Basta ako pa rin ang pinakamamahal na ate sa mata ni Matthew. Hindi ko matitiis na. Oh, Matthew ko. Sapat lang to sa aming magkapatid. Pakiusap. Tulungan mo kami. At matutulungan rin kita sa iyong kapatid. Nang mapansin niyang tumahimik ako at nag-isip, bigla niyang hinagis na nakataling humihinga sa kanyang balikat. Lumigwas ako at hahampas. Agad palang pinukpok ang aking paa ng lalaki. Malakas ang nilalang na ngayong nakapatong sa akin. Nakakasulasok na amoy bumulusok sa aking bibig. Sumabuyat ang dugo ko. Pinagkakagat ang aking liig. Sabi ko naman sa iyo, kailangan lamang namin ng pagkain. Siya nga pala, salamat sa pagkain naming magkapatid. Oh, Matthew, saan ba ako nagkamali?